Mga kwento ng lagim. Nang sipatin naman ni Kadyo ang kapaligiran, ay nakita nga niyang tumatakbo na ang dalawang hayop patungo sa kalapit nilang kagubatan. Naku, nalintikan ng luningning at nakawala nga pala ang dalawang alaga ni Tatang. "Diyan ka muna at hahabulin ko," ani ni Kadyo na nagmamadali. Pagkatapos ay mabilis ding sinunda ng dalawang tumatakbong hayop. Kailangan niyang hulihin ang mga iyon, kundi bukas ay mananagot nga siya kay Tatang Jose dahil baka sabihing hindi man lang niya napagmalasakitang hulihin at itali muli ang mga paborito nitong alaga. Mahal na mahal pa naman iyon ng matanda at palaging kinakausap na parang tao. Mas mahal pa nga yata ng tatang niya ang mga iyon kesa sa kanyang sariling apo. Hingal kalabaw tuloy si Kadyo habang hinahabol ang dalawang maliksing hayop. Nakapagtataka lang na pati pala kalabaw ay napakabilis na lang tumakbo. Akala pa naman niya ay hindi. Ngunit ganun na lang din ang pagkamangha niya nang unti-unting nawala ang mga iyon sa makapal na hamog na bumabalot sa gubat. Matapos lumagpas sa napakalago at napakalaking puno ng balete. Nakailang ikot at siyasat pa siya sa paligid ng punong iyon, pero sadyang hindi na niya natagpuan ang dalawang hayop. Hinahanap na din niya sa dako paroon, pero sadyang wala na. Parang naglaho ng parang hula. Napakamot na lang sa ulo si Kadyo dahil parang napaglalaruan siya ng mga iyon. Kung hindi lang talaga iyon mga alaga ng tatang niya, ay matagal na iyong naging laman ng tulyasi. Ihadong napakasarap noong gawing kaldereta para kulutanin. Minsan pang muli niyang iginala ang paningin sa loob ng kagubatan sa pagbabaka sakaling makita ang mga iyon, pero wala na talaga. Sa halip, ang napansin niya ay ang kakaibang liwanag ng malaking puno ng balete. Nilapitan niya iyon at totoong namangha siya sa nadiskubre. Dahil ang liwanag pala na natatanaw niya ay sanhi ng mga sandamakmak na mga alitaptap. Kung hindi lang siya matatakuting tao, ay baka kaaliwan niya ang pambihirang tanawing iyon, pero naalala din niya ang sinabi noon ng kanyang Tatang Jose na pag ang puno daw ay halos lukubin ng napakaraming umiilaw na alitaptap, paggabi malamang ang punong iyon ay pinamamahayan daw ng mga elemento o kaya ay ang mga engkanto, lalo na pag ang puno daw ay balete. Tuloy ay nahaplos niya ang sariling braso dahil sa biglaang pagtayo ng mga balahibo sa buong katawan. Lalo pa nang muling umihip ang malakas na hangin na naging dahilan para maglaglagan ang mga tuyong dahon niyon. Naglawitan din ang ilang mga baging na parang mga galamay ng pugita. Kinalabutan tuloy ng malala si Kadyo. Pakiramdam din niya ay may mga matang nagmamasid sa kanya buhat sa dilim. Kaya mabilis na lang niyang nilisan ang kagubatang iyon at halos mapatid ang suot na tsinelas sa pagmamadaling umuwi ng kanilang dampa. Pagdating naman doon ay narinig niya ang matinis na pagsigaw ni Luningning. "Kadyo,
Mabuti at bumalik ka na. Madali ka. Nakakita ako ng napakalaking aso na dumaan sa harapan ng dampa natin. Naglalaway at napakapula ng mata. Parang aswang? Oo, tama nga, aswang. Hindi magkakadugtong ang pagbabalita ng asawa na halos maiyak-iyak na sa labis ng takot. Huwag mo nga akong tinatakot, Luningning. Pagka ganitong namamaligno yata ako sa gubat baka hindi kita matansya. Anya na napakalakas na boses dahil sa pagod at kilabot. Hindi ako nagbibiro, Kadyo. Kitang-kita ng mga mata ko. Napakalaki kasing laki ng kalabaw at itim na itim. Diyan sa nagtungo sa dilim. Ani pa muli ni Luningning na namumutla pa rin ang mga labi sa takot. Kahit natatakot din, ay tapang-tapangan namang siniyasat ni Kadyo ang loob ng kanilang bakuran. Nanginginig ang dalawang tuhod niya nang may gumalaw nga mula sa likod ng malagong halaman. Kulang na lang tuloy ay tumakbo siya pabalik ng dampa at maihi sa nerbiyos. Akma na nga sana siyang tatakbo nang lumabas mula sa likod ng makapal na halaman ang salarin. Isa lang palang payat na tuta. Ariba, Luningning, ang sinasabi mong aswang? Ay mukhang isang uod na lang ang hindi napirma dito at lalagay na ito sa tahimik. Tawang-tawa ng wika ni Kadyo. Sabay pagpapakita sa asawa ng daladala niyang tuta. Bigla rin napawi ang nadama niyang takot kanina. Nang makita naman iyon ni Luningning, ay grabing habag ang nararamdaman nito para sa kaawa-awang hayop. Umuungot pa iyon at waring takot na takot. Amin na yan at aalagaan ko, anito, sabay agaw sa payat na tutang hawak ng asawa. Basta't nagustuhan nito ay walang makakapigil kung ayaw niyang maghalo ang balat sa tinalupan. Hinayaan na lang niya ito sa gustong mangyari para walang gulo. Kinabukasan naman paggising ay namangha silang mag-asawa sa mga bakas ng paana na iwan sa loob ng kanilang bakuran. Malalaki ang mga bakas na hawig sa paa ng kabayo at kalabaw, ngunit kapansin-pansin na tig-iisang pares lamang ang mga iyon. Naikwento tuloy ni Kadyo kay Luningning na hindi nga pala niya nahuli ang dalawang alaga ng kanyang tatang Jose. Kagabi dahil bigla ang nawala ang mga iyon sa makapal na hamog sa gubat. Nagmamadali tuloy pumunta si Kadyo sa bahay ng kanyang tatang para maagang ipaalam dito ang pagkawala ng mga alaga nito. Ano bang pinagsasabi mong bata ka? Ayan si kalakian at maliksi. Diyan ko itinali kahapon pa sa gilid ng dampa ko dahil uso ngayon ang pagkamatay ng mga alagang hayop. Ani ni Tatang Jose sa kanya. Ganun na nga ang panlalaki ng mga mata ni Kadyo dahil totoo ngang nandoon ang dalawang malusog na alaga ng kanyang tatang. Hindi nga nakawala at maganang nangingingain ng damo. Umunga at humalinghing pa ang mga iyon na parang nakakaintindi sa pinag-uusapan nilang dalawa. Napakamot na lang tuloy sa batok si Kadyo. Kung ganun ay kanino pala ang mga nakawalang hayop kagabi? At ano itong sinasabi ni tatang niya na uso daw ang pagkamatay ng mga hayop sa kanilang baryo? Oo apo, palibhasa ay palagi ka na lang tulog kaya na pag-iiwanan ka ng balita. Pagsisermon pa nito sa kanya.
Kwento ng matanda ay nung isang araw lang daw nang matagpuan ang alagang mga baka ng kumpari nitong si Mang Sitas na halos kalansay na lang daw ang natira. At ang mas nakakapangilabot ay ang mga ulo ng mga bakang iyon ay nakasabit pa sa kalapit na kawayanan na parang sinadyang itinapon doon. Hinala daw ng mga kabaryo nila na hindi lang isa ang lumapastangan sa mga kawawang hayop, kundi marami. Iniisip rin nilang baka ang mga grupo ng kawatang iyon, mga illegal butchers, at kinukuha lang ang mga karni ng hayop para madaling idispatcha sa mga pamilihan, kung kaya't kalansay na lang ang natitira. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.